sobrang late na, kahit na late na, tuloy pa rin. See you there. Good one to magbalik mo. Pasal tayo eh. 3 hours. 3 hours. Hi! Subaybayan nyo kami papuntang Camiguin. Tara, travel tayo! Dati nag-trip. Magsay-say pa lang. Hi guys! Nandito kami ngayon sa may Talisayan Floating Restaurant. Bale, mag-late lunch kami bago kami pumunta sa Port of Balingoan. Uy! Litas. Litas! Ha? Oo. Dito tayo kakain. Yes. Nag-stop over kami dito sa may, ano nga to ate? Talisayan. Talisayan na Paka View Restaurant, floating restaurant. Tapos nagpaihaw kami ng isda, tapos nagpaluto kami ng tinola. So ito na yung pinaka-lunch namin. Ayan na yung dalawa. Kunin mo yun, oh. Yes, angkol. Simula tayo doon. Doon ko ba sinasabi na yung bukid na yan na parang may nakaganyan lang. Doon tayo kakain pa, oh. Layo naman ang inikot natin. Grabe. After 30 minutes, dumating na nga yung mga in-order naming pagkain. Tapos, dito sa Talisayan, talagang mga fresh yung mga pagkain dito. Talagang magpapaluto ka. After 1 hour na pahinga, umalis na rin kami para mahabol namin yung last schedule ng ferry. So, dapat makaalis talaga kami. Makatabid kami dito sa may Camiguin. Yung transit So ito guys, andito na kami sa Port of Balingoan. Yan. What's up guys? So ayun, mas nakatipid kami guys to 2,695 lang yung ticket. Ang kalong pakita. Round trip na yun. Papunta sa pabalik. So yun yung kinuha namin. Kasi pag one way lang, 2 ang isa. Nakatipid kami guys, parang 3K lang. Balikan. At least meron na tayong Magbabayad. sasakyan. Ate, ayan pa yung Camiguin? Oh my goodness! Wow, ang ganda! Ganda! Bumaba muna ako sa sasakyan. Ipapakita ko sa inyo yung tatawirin naming isla, which is yung Camiguin. Grabe guys, sobrang ganda. Ayan yung Camiguin. So parang mga 30 minutes lang ata or 1 hour yung biyahe namin. Hindi ko po alam. Pero ayan. Tapos maya maya sasakay na po kami dito sa may ferry. Mahal man to. Yung automatic. What's up guys? Uncle! Tini uncle ko nasan yung Mantique Island. Oh, uncle! Ito si Mantique Island. So, ito yung pupuntahan natin. Tapos, ito yung Camiguin. Camiguin is known as the island born of fire for its volcanic origins with several volcanoes including the active Mount Hibuk-Hibok. The island is also famous for its natural attractions such as the pristine White Island Sandbar, Katibawasan Falls, and the unique Sunken Cemetery. Additionally, it offers rejuvenating hot springs, lush forest, and hub for adventure and cultural heritage. Finally, after 1 hour, nakalapag na kami dito sa may Port of Binoni, and then after nyan, didiretso na nga kami sa Lanzones, Cabana, kung saan kami mag-check-in. Kasi nagbabay sila. Dito na kami ngayon sa pinabook ko sa may Agoda. Dito kami nagbook sa may Lanzones, Cabana. Tapos guys, grabe. Ang ganda ng place dito. Napaka-aesthetic. Ayan guys, pupunta na tayo sa aming room. Hindi dala na pala nila yung gamit. So ayan. Ayan, tinuturuan sila kung paano i-set up tong pintuan na to. Parehas lang din sila sa close. So, Thank you. Thank you. Okay, thank you po.
Ayan. Maliit lang naman yung room namin kasi 4 kami, saktong-sakto. Tigi-isa kami ng kama, may aircon. May bottled water na free. Tapos, merong TV. Good morning! So, this is our first day here in Lanzones, Cabana. At tapos yun na nga, ang una naming pupuntahan ay ang White Island. So, maaga kaming pupunta kasi nga, pag tanghali daw dito, sobrang sakit daw sa balat. Oo, 550 ang bangka. Tapos, ayun, 7. So, 750 per tayo sa atin. Hindi, 550 yung bangka. Tapos yung entrance is 50 per person. Ah, okay. Sige. Susuot na lang life vest ha. So, simula sa station hanggang sa White Sandbar, 15 minutes lang naman yung biniyahe namin. So, kaya hindi kami medyo nahilo or napagod. Tapos, ang ganda rin ng panahon, talagang thanks God dahil nung pumunta kami dito, talagang hindi umulan. At maganda rin naman pala talagang pumunta ng umaga sa White Sandbar kasi nga hindi sobrang init. Kasi pag maghalimbawang pupunta po kayo doon ng tanghali, talagang sobrang sakit na daw sa balat. Pero feeling ko, mas maganda talaga yung view pag sobrang liwanag at sobrang tanghali na pumunta doon kasi talagang makikita niyo yung puting-puting buhangin. Alam niyo ba na sobrang underrated talaga ng Camiguin dahil mapapawaw talaga kayo pag kayo na mismo yung nakapunta. At kung mapapansin niyo dito sa video ko na yan, talagang lumiliwanag na at grabe, masasabi kong pumunta na lang din talaga kayo ng tanghali kasi mas maganda talaga yung makikita mo talaga yung puting-puting buhangin. Dito ka malapit sa akin kasi ako yung inaano niyan. Video. Camiguin. Oh, Camiguin. Ngayon nato sa White Island. Dito tayo ngayon. Oh, White Island. Daanan niyo muna yung Katibawasan Falls at Mantigi Island. 3 spots ngayong araw. Bukas ng umaga dito kay dadaan. After sa Mantigi, balik kami dito. Andiyan lang kami sa ano. Relax na. Relax na. Kasi itong dalawang spot, malayo kasi ito. Isabi mo yung ano ba, yung stay natin. Saan? Saan ka nang stay? Lanzones, Cabana. Lanzones Cabana, malapit lang. So, after After sa Mantigi. Mantigi, uwi na. Pwede din kayo kung may oras pa pagkahapon, pwede Mag-hot spring. hot spring. Oh, yun nga. Yun yung sinasabi ko. Tapos, bukas yan. Bukas, Oh, Sunken Cemetery. dito, Sunkin. walkway, Sunken. Sunken, Old Church. Old Church, Oh, Soda, Tuwasan Tuwasan. Falls, Santo Niño Cold Spring. Oh, Mga Oh, 1 diba? to 2 p.m. uwi na. oh, di ba? Port. Okay, so yun yung sinasabi ko. After 1.5 hour na pagdesisyon na namin na umalis na dito para pumunta naman sa aming second destination which is yung Mantigi Island kasi 35 minutes yung land travel namin papunta dun sa may port. Grabe, sobrang kung makikita ninyo puting-puti talaga yung White Island dahil alas 9 na ng umaga that time. Guys, our next destination, pupunta na kami ng Mantigi Island. Pakita ko sa inyo. Ilang minutes yung bahay dito? Siguro mga saglit lang din. Gaya ng sa White Island. Si Kaso, super busy na yarn. Ate, Kapoy, babayaran dito sa pambaga sa kanila. I like your shape. Meron 100 plus. Oh, one sakto, one. 1, 2. Ali, pag pupunta pala kayo ng Mantigi Island, maximum of 3 hours lang talaga yung inaalaw nila pag dumalaw kayo doon. From terminal to Mantigi Island, 30 minutes ang aming biniyahe dito. Ang Mantigi ay kilala dahil sa mga malalaking sea turtle na lumalangoy sa paligid nito. At sa pinong puting buhangin, lunti ang mga puno at malawak na coral reef. Ito yung paboritong lugar para sa mga mahilig mag-snorkeling at mag-free diving. Pati na rin sa mga taong gustong mag-relax sa tabing dagat. Ngayon guys, kung ako ang tatanungin nyo kung ano yung rate ko dito sa Mantigi Island,
Grabe, ang masasabi ko lang, 100/10 dahil napakaganda talaga dito guys. Super underrated. Ay, mga tindahan diha. Hi guys! Sobrang ganda din pala dito sa Mantiga Island. Hindi siya papahuli. Kasi kung maganda ang White Island, ang ganda rin talaga ng Mantiga. Ayan na sila. Sabi ko na nga ba eh. Baka nagtutur kayo. After 2 hours na nilagi namin sa Mantiga Island, pumunta naman kami sa aming third destination, which is yung Katibawasan Falls. Katibawasan Falls is 250 high or around 76 meters. It is the tallest waterfall in Camiguin and one of the tallest single drop waterfalls in the Philippines. Bago nga kayo makapunta sa pinakaibaba, maglalakad lang naman kayo ng 100 to 200 step kaya medyo nakakapagod din talaga. Halos hindi rin kami tumagal doon sa may Katibawasan Falls kasi sobrang lamig ng tubig at dahil nilamig kami, pupunta naman kami sa Ardent Hot Spring. Magkano ang per ano? Daniel, And guys, ang entrance fee dito is 50 pesos per head. Ardent Hot Spring is a popular tourist destination in Camiguin, Philippines, known for its warm volcanic water that flows from the nearby Mount Hibok-Hibok. From cold water na ibinigay ng Katibawasan Falls sa amin ngayon, grabing relaxing naman ang warm water dito sa Ardent Hot Spring. Good morning! This is our second day here in Camiguin. Alam nyo ba na hindi na ako nakapag-video ng iba pa sa Ardent dahil nawala yung mga iba kong files. At ngayon ko lang talaga nakita yung ganda ng Lanzones kung saan kami nagstay. Alam nyo ba na sobrang mura lang dito. And ayun na nga, bago man lang kami umalis dito sa Camiguin, pumunta kami dito sa bakery shop at hindi pwedeng hindi kami bibili ng pastel kasi isa to sa mga delicacies dito sa Camiguin. Everyday. Ano, tingin mo, wala coming. After namin mag-breakfast, pupunta na nga kami sa Sunken Cemetery. Ito yung pang 5th destination namin at alam nyo ba na grabe na amaze ako kasi alam nyo kung bakit? Yung Sunken Cemetery, ang tagal-tagal na nito, simula pa siya nung 1800s. Tapos yung pinakamalakas sa pagsabog nga daw nito nung taong 1871. Sobrang lakas talaga ng pagsabog niya, yung sementeryo talagang natabunan at nakikita nyo yung cross na yan yung pinakaibabaw. picture lang kami ko. Yeah. Yun ang wala sa... Ayan. Namili muna kami guys bago kami pumunta sa aming second destination. Ganda kayo!
After namin mamili ng pasalubong, ayan na nga, pumunta na nga kami dito sa may old ruined church. The church was originally built in the 16th century during the Spanish colonial period. It was made of coral stones and functioned as central place of worship. The church was destroyed during the 1871 eruption of Mount Vulcan, also known as Vulcan Daan. You guys, yung nararamdaman ko that time, parang ang lungkot. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa ambience, pero alam nyo, sobrang ganda talaga ng lugar dun. Maglit lang kami sa church, tapos pumunta na nga kami dito sa soda water pool. At kasi curious na curious kami dito kasi sabi nila, ang tubig daw dito parang So guys, ang pinunta lang sparkling talaga nga namin daw. dito yung sparkling water. Ang pinunta lang namin dito yung sparkling water. Bali, hindi muna kasi kami mag-swimming. Doon na lang daw kami sa may Santo Niño Cold Spring. Okay, ito yung sparkling water na galing sa bukal talaga. Ano yung lasa niya? Anong klase? Anong klase? Anong lasa? Sweet na parang kakaibang lasa. Oh, B. Ay, wag cool. Okay pa yung, okay talaga yung mineral. Oh. Okay yung mineral. Okay. Sa kanila parang wala lang daw, pero sa akin, tatry ko. Ako parang wala lang din. Okay lang. Oo nga, parang wala naman pala. May May something siyang may aftertaste. Pero hindi siya yung parang hawakan mo to super sparkling. Oo. Yun kasi yung expect ko. At ito na nga ang last destination namin dito sa Camiguin bago kami umuwi sa Agusan. Dito kami sa may Santo Niño Cold Spring. Entrance fee din pala dito is 75 pesos per head. So, alam nyo ba yung 150, no? experience namin dito sa isa. Cold Spring na to sobrang saya na malungkot kasi masaya dahil sobrang lamig ng tubig mga mi, as in. Malungkot kasi lahat ng file namin sa drone talagang nawala dahil yung drone namin nahulog dito sa tubig at hindi na talaga na-recover. Malalim. Hi guys, ito yung pinaka last destination namin sa Cold Santo Spring. Niño Cold Spring. Di ko akalain, sobrang lalim pala ng Cold Spring tapos ang linaw-linaw din. Mas malamig pa. Swimming guys, kakain na muna kami and then after dito, maya-maya alis na rin tayo no ate? Kasi habulin namin yung biyahe sa ferry. That's it. Tikman mo. Sarap. Sarap. At ito na nga yung moment na pinaka nakakalungkot kasi natapos na nga yung 2 days sa bakasyon namin dito sa Camiguin dahil uuwi na nga kami ng Agusan. So ayun lang, grabe yung experience ko sa Camiguin na to. Grabe, sobrang ganda talaga. Anyways, babalik naman kami dito sa April next year. See you Camiguin!